Pasensya na, medyo natagalan ako bago nakapag-start. Nalilito ako nung pinipindot ko eh. Okay, so mga kabunyog, ang topic ko ngayon, ang topic ko itong siguro nagtatanong kayo, bakit ganyan yung title ko? Kasi pag sinabi nating Las Piñas, dalawa lang naman ang political dynasty dyan. Actually, isang angkan nga lang yan Aguilar. Kasi si Cynthia Villar, galing yan sa political dynasty ng mga Aguilar. Kaya lang naman naging Villar dahil napangasawa ni Manny Villar. Pero ang political dynasty talaga dyan, yung mga Aguilar. Kapatid niya ni Cynthia Villar, si Nene Aguilar. So ngayon, dahil hawak nga ng mga Aguilar ang politika ng Las Piñas, so ngayon, sila ang kumokontrol dyan. Nag-mayor yung Aguilar, congresswoman o congressman yung Villar, tapos mga senador yung Villar. Ang sitwasyon ngayon, dalawang Villar ang nasa Senado. Si Cynthia Villar at saka yung anak niyang si Mark Villar. Pero matatapos na ang termino ni Cynthia Villar. Kasi alam naman po natin ang mga senador, 6 na taon ang isang termino, pero pwede silang mag-re-elect isang beses. Tapos na si Cynthia Villar ng re-election niya. Kaya nakabuo na siya ng 12 taon sa pagiging senadora. Tapos na, hindi na siya pwedeng magre-eleksyon sa 2025. So ang matitirang Villar na lang ay si Mark Villar. Ngayon ang iniisip sa mga survey, mayroong nagsasabi na papatakbuhin si Camille Villar para pumalit naman kay Cynthia Villar. So kung mananalo yan si Camille Villar, kung matutuloy yan na tumakbo at saka manalo yan na senadora, ay grabe. Magkapatid na naman na Villar. Ano ba yan mga kabunyog? At ngayon, ang mas matinding nakakasuka talaga, sa survey ngayon na mga lumalabas, sinasama nila sa survey itong si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Sa survey nga ng Magdalo, number 1 si Erwin Tulfo, pang-4 yata o pang-5 itong si Ben Tulfo. Sabi ko, ano ba yan? Paano kung tumakbo nga yan si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo? Nanalo yung dalawa. Di ilan na ngayon ang Tulfo? Ilan na ngayon ang Tulfo sa Senado pag nanalo yan si Erwin Tulfo at Ben Tulfo? 3 na. Hindi pa ba kayo nasusuka sa ganyan, mga kabunyog? Grabe. Sangayon sa atin si Kabunyog Raquel Pangilinan Blantucas, nakakasuka na. Yung mga nangunguna sa survey na yan, ay grabe. Hindi ko talaga na maisip ano na bang nangyayari sa bansa natin. Grabe Dahil hindi na pwedeng magre-eleksyon si Cynthia Villar, ang lumalabas, isinasama sa survey itong si Camille Villar. Lumalabas naman sa survey, assuming pa na hindi tayo naniniwala sa survey. Pero paano kung lumabas nga yung survey na yan? Yan ang lumabas. At itong si Tulfo, number 1 si Tulfo, Erwin Tulfo, pang-5 yata itong si Ben Tulfo. Talaga mga kabunyog. Hindi na natin alam. Sabi ni BRB Construction, ayaw niya na daw bumoto eh. Ano ito? Mayroon pa nga lumalabas, di ba? Kasi tapos na rin si Nancy Binay, tapos na rin si Nancy Binay. Hindi na rin siya pwedeng magre-eleksyon kasi nakadalawa na. Ang sabi naman, mukhang sino ba yung tatakbong Si Abby Binay yata. Kung hindi daw matutuloy sa mayura ng Taguig, kasi pinag-iisipan daw, naghihintay pa daw siya ng sign kung tutuloy ba siyang tumakbo na mayura ng Taguig, lalabanan ng Cayetano. Kung hindi daw, tatakbong senador, pampalit kay Nancy Binay, itong si Abby Binay. Ay grabe. Nakakasuka na talaga. Sabi ni Rosauro Apan, isama na ninyo si Montulfo. Yun, tama. Kung tatakbo lang itong dalawang ito, si Erwin Tulfo at Ben Tulfo, isama nyo na si Montulfo para 4 na ang senador na Tulfo. Sagarin nyo na. Na talaga kayo? Mga gahaman na kayo sa puder. Kayo na lang ang gustong maupo sa gobyerno.
Tapos ang sasabihin ng mga yan, ay ginusto naman ng tao eh, anong magagawa namin eh. Di ba? Oh, ay, mga kabunyog. Kaya sabi ko, ano bang itatitle ko ngayon dito? Ito kasi yung gusto kong i-discuss eh. Sabi, yan ang naisip ko. Nakakasukang isipin, mga kabunyog. Pero ang totoo, kapag hindi naman tayo bumoto, lalong mawawala na kung ipapaubaya na natin sa mga ito ang Pilipinas. Tama po kayo, Kabunyog, Telan Adela. Yun bago naman dapat. Bakit? Sila na lang ba? Sila na lang ba ang may karapatang maupo bilang senador ng bansa? Dapat naman, may delikadesa naman sila. Sila na dapat ang halimbawa, si Erwin Tulfo. Dapat iniisip na niya. Wag na, nandiyan na yung kapatid ko, nakakaano naman. O dapat ganun din yung Bilyar. Ha? Wag na, nandiyan pa naman si Mark. Nandiyan naman si Mark Bilyar. Ganyan eh. Imagine niyo mga kabunyog sa 2025, kung mananalo si Camille Bilyar, di nandyan si Mark Bilyar sa Camille Bilyar, magkapatid na naman. Matatakbo uli si Pia Cayetano. Di pag nanalo na naman yun si Pia Cayetano, magkapatid na naman na Cayetano, Alan Peter at Pia. Di ba? Yung yung mag-half brother na Jinggoy, si Jinggoy at saka si JB, nandyan pa rin naman yan. Tapos kung tatakbo si Tulfo, itong si Erwin Tulfo, di Erwin Tulfo at saka Rapi Tulfo. Kung sasabay pa itong si Ben Tulfo, di tatlong Tulfo. Kung tatakbo pa si Abby Binay, sa bagay wala na si Nancy. Wala na, grabe na ang nangyayari sa bansa natin, mga kabunyog. Nasusuka talaga ako pag iniisip ko ito. Ha? Ano yan eh? Sabi ni Alexis Crescini, Philippine Congress implement the anti-dynasty law instead of chacha. Totoo po yan. Actually, yung provision na yan ng Constitution, political dynasty shall be prohibited. Ang problema, hindi po yan self-executing. Kailangan po ng batas na ipapasa ng Kongreso para magkaroon po yan ng katuparan. Hindi po yan self-executing. Ang tawag po dyan, non-self-executing. Yung provision sa Constitution na political dynasty shall be prohibited, dapat magpasa ang Kongreso ng batas para yung provision na yan ng Constitution ay magkabuhay, magkabisa, ma-execute. Ang problema nga, hindi nagpapasa ng batas na mag-i-execute ng provision na yan sa Constitution, yung no na political dynasty shall be prohibited. Walang batas na pinapasa na nagpo-prohibit ng political dynasty. Yan. Mas inuuna pa nila itong chacha. Ay dapat dapat kontrolin na yung na yan. Grabe na itong nangyayari sa bansa natin, mga kabunyog. Ano ito? Sabi ni Surprise Nanotechnology, nakakahiya ng maging Pilipino. Sa totoo lang po kung hindi lang natin mahal natin ang ating bayan, kung hindi lang mahal natin ang ating bayan, kung hindi lang natin mahal ang ating bayan, hindi na tayo buboto. Kaya lang pag hindi tayo bumoto, kasi nakakasuka na nga, lalo namang mangingibabaw yung mga yan, natuwa lang ang mga yan. Kasi tayong mga Pilipino na tunay na nagmamalasakit sa bayan, ay hindi na makikialam sa mga usaping politika, hindi na lalahok sa eleksyon, boycott na lang tayo, hindi naman tama yun. Kaya lang, mga kabunyog, to ano na tong nangyayari sa Pilipinas? Kasi nung nakaraang survey, Okta ba yun? Yung Okta tsaka Publicos, sinama sa survey itong si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Parehong pumapasok sa 12. Tapos ngayong araw, may shiner sa akin, survey naman ng Magdalo. Pasok pa din itong si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo. Number 1 si Erwin Tulfo, number 5 yata itong si Ben Tulfo. Sabi ko talagang. Mga kabunyog, mga kababayan.
ang Senado ay isa ng nakakasukang institusyon. Ah, wala na eh. Tingnan nyo, sa ngayon, ang nakaupo ngayon sa Senado, na uupo pa hanggang 2028 pa yan, ay ang magkapatid na, yung half-brother na ehersito, si JB at si Jinggoy, hanggang pa yan 2028. Kasi na-elect sila 2022. So hanggang pa yan 2028, yung magkapatid na yan. Ano? Mga kabunyog. Tapos, ang Cayetano, tapos na si Pia, so magre-re-election. Dapat sana, dahil tapos na si Pia Cayetano, wag na siyang bumalik sa Senado. Kasi iisipin niya dapat, nandiyan naman pa ang kapatid ko, nakakaano naman. Di ba? Kasi si Alan Peter Cayetano, hanggang pa yan 2028. So dapat dahil tapos na si Pia Cayetano, ang isipin niya, wag na, hindi na ako magre-re-election kasi yung kapatid ko nandyan pa, nakakahiya naman. Kung may delikadesa sila, dapat ang bilyar ganun din. Dapat isipin nila, wag na tayong magpatakbo, tama na yan. Tapos na si Cynthia Villar. Ano? Tama na, nandyan pa naman si Mark Villar. O di ba? Ganun dapat ang iniisip. Tapos dapat itong Tulfo, dapat sa nagsasabi na ngayon si Erwin Tulfo, pasensya na, wag nyo na akong isama sa mga survey kasi hindi talaga ako tatakbo. Hanggang nandyan pa ang kapatid ko na si Rapi Tulfo, hindi ako nag-iisip tumakbo. Mga ganun dapat. Mga ganun dapat, mga kabunyo. Wala eh. Walang mga delikadesa eh. Kaya nakikita ko yung mga survey ngayon, sinasama si Camille Villar, sinasama si Erwin Tulfo, sinasama si Ben Tulfo. Sa sinasama na yan, sinasagawa na yan ng mga survey, pumapasok naman sa top 12. Pumapasok sa top 12. Nasa labas pa nga ng top 12 si Kiko Pangilinan, nasa labas ng top 12 si Bam Aquino, si Chel Jokno, si Leni Robredo, nasa labas pa ng top 12. Mas pumapasok pa yung Camille Villar, Erwin Tulfo at Ben Tulfo. Sabi ko, hindi ko na talaga maisip ano na bang nangyayari sa bansa natin. Hindi ako nagsasawa na magpaalala sa ating mga kababayan. Tinatyagaan ko talaga itong vlogging ko para mag-educate ang ating mga kababayan, ipaalala sa kanila ano na ba itong nangyayari, payag ba kayo nito? Kaya lang minsan nakakasuka na eh. Nakakasuka na mga kabunyog. Tama ka kabunyog Gis, wala sa kanilang bokabularyo at kaisipan ang delikadesa. Sabi ni Sakura 35, baka mind conditioning lang yan po, attorney. Sana nga, mind conditioning lang yan. Pero alam mo naman ang nangyayari. Yung mga survey, yan ang lumalabas eh. Yan ang lumalabas. Yung mga survey, yan ang lumalabas eh. Ay lahat ng survey, lumalabas itong si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Dapat sila na yung mag-control. Wag nilang sabihin na, ay ano naman magagawa namin, ibinuto naman kami ng tao. Kung ayaw sa amin ng tao, hindi kami iboboto. Hindi. Dapat sila na, mag-isip na sila. For delikadesa. Ay, sos, mga kabunyog. Pero, hayaan nyo po, ano't anuman, hindi po tayo magsasawa na magpaliwanag, magpaalala sa ating mga kababayan. Yan po ang ating misyon. Kaya kahit ako parang nakakapagod na pinapaalalahanan ng ating mga kababayan, wag naman. Tama na. Wag na nating wasakin ang ating bayan. Kung gusto naman nating mailagay sa maayos, tama na, sobra na. Kaya lang talagang ano nga ba yung sabi? Ang hirap mong mahalin bayan ko. Sabi ni Alexis Crisini, nakakasuka man, huwag ka pong magsawang mag-educate sa mga Pilipino na labanan ng mali. Iyan na nga eh. Yun na yung ginagawa ko eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito eh. Sabi ni Alexander Dorian, dapat parliamentary government na tayo para wala ng pamilya sa Senado. Hindi pa rin eh. Kahit sabihin mong parliamentary ang government natin,
ang mangyayari, ang tawag lang sa kanila, ang magiging tawag na sa kanila, members of parliament eh. Pero, sino ba ang tatakbong member of parliament? Yung mga congressman ngayon, yan hindi naman ang magiging mga members of parliament eh. Di ba? Papalitan mo lang ng color. Parang aso na nagpalit ka lang ng color pero parehong aso. Di ba? Ha? Ay, mga kabunyog. Ha? Sige po, magandang gabi po sa inyo. Kahit sa kabila ng nakakalungkot na itong mga nangyayari sa bansa natin, batiin ko pa rin po kayo ng magandang gabi. Ha? Blessed Sunday po sa inyong lahat. Mga kabunyog, mga kababayan. Huwag po tayong magsawang magtulungan. Habang ako po ay nagla-live, nagba-vlog, i-share po nitong aking mga ginagawang vlog. Darating din po ang araw, darami ang mga Pilipino na mamumulat sa katotohanan. Naniniwala po tayo dyan. Ano? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.